Kamakailan ay nagbigay po ng babala si Ginoong Edo Farina. Siya po ang CEO ng Alpha Lions Academy. Siya ay nagbigay ng babala sa mga XRP holders tungkol po sa posibleng pagkakamali ng pagbebenta ng kanilang assets sa psychological price level na $10. Ayon po kay Ginoong Farina, karamihan o 95% ng mga XRP holders ay maaari pong magdesisyon na magbenta sa presyong ito. Ngunit maaring pagsisihan po nila ito sa hinaharap. Ang ganitong desisyon ay maaari pong magdulot ng missed opportunity, lalo na kung ang presyo ng XRP ay patuloy na tumaas. Binigyan po niya ng halimbawa ang mga investors na nagbenta ng XRP noong ito'y umabot po sa presyong 80 cents or 0.80. Habang sila ay nakapag-cash out ng maliit na kita, ang mga hindi naman nagbenta ay nakaranas po ng mas malaking tubo or gain nung umabot po ang presyo ng XRP sa presyong $1 at malapit na pong tumama sa $2 na presyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba pinayuhan ni Ginoong Farina ang mga holders na maging matyaga? Ayon po kay Ginoong Farina, ang pagbebenta sa maagang presyo tulad po ng $10 ay maaring magresulta sa pagkawala ng mas malaking kita sa mas mataas na halaga sa hinaharap. Sinabi po niya na ang mga may matyagang pananaw o long-term investors ay may mas malaking tsansa na makaranas po ng perpetual run o tuloy-tuloy na pag-angat ng halaga ni XRP. Sa kanyang pananaw ay may posibilidad na si XRP ay umabot ng hanggang $10,000 sa hinaharap. Isang prediksyon na marahil ay mukhang pangarap para sa iba, ngunit maaring mangyari ayon sa mga bullish analyst. Ang mensahe po niya ay malinaw. Huwag magmadaling magbenta kung nais mong masulit ang potensyal ni XRP sa pangmatagalan. Ang ganitong mentalidad ay tumutukoy po sa hodling, kung saan ay pinapanatili ng isang investor ang kanilang crypto assets kahit na dumaan sa volatility ang market. Yan, ano po ang sinasabi ng community naman tungkol dito? Bagamat maraming sumusuporta sa pananaw ni Ginoong Farina, may iba rin na hindi po sumasang-ayon dito. Sa comment section ng kanyang post ay maraming community members ang nagpahayag ng kanilang opinyon. Ang ilan po ay naniniwala na mas mabuting mag-take profit sa tamang panahon kaysa maghintay ng hindi po garantisadong future price. Si Ginoong Dexter Douglas, isang community member, ay nagbigay diin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan ng life-changing wealth. Para sa iba naman ay ang $5 to $10 ay sapat na para mabago ang kanilang kalagayan sa buhay. Sinabi rin niya na ang pag-reinvest ng portion ng tubo o pagpapanatili ng moonbag ay isang matalinong diskarte. Isang bahagi ng iyong holdings na iniwan para sa potensyal na mas mataas na halaga. Ganito rin po ang opinyon ni Nuno Armada. Yan, kung saan ay nagsabing hindi lahat ng crypto asset ay patuloy na tataas sa dulo ng isang cycle. Ayon sa kanya ay ang pagbebenta sa mataas na presyo at muling pagbili sa mas mababang halaga ay isang subok na estratehiya para mapalago ang iyong puhunan. Kaya yan. Ay dapat bang ibenta itong si XRP kapag umagat ang presyo nito sa $10? Kung ikaw ay isang Pinoy crypto trader o investor, ang sagot sa tanong na ito ay nakasalalay po sa iyong personal na financial goals. Kung ang $10 ay sapat na para maabot ang iyong mga layunin tulad ng pagbili ng bahay o pagpapaaral ng anak, maaring tama po na ito ang desisyon para sa iyo. Ngunit kung ikaw naman ay naniniwala sa long-term potential ng XRP at may kakayahang maghintay, maaari mo po itong i-hold yan para sa mas mataas na return. Ang susi ay nasa tamang balanse ng risk at saka reward. Hindi naman po masama ang mag-take profit basta't ito ay bahagi ng maingat na plano. Kaya tandaan din na ang crypto market ay napaka-volatile. Kaya ang presyo nito ay maaring tumaas o bumagsak ng mabilis. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders
or investors ni XRP. Para sa atin ay mahalaga po ang pagiging edukado tungkol sa tamang timing ng pagbibenta. Ang market po ay nag-aalok ng maraming oportunidad, ngunit nangangailangan po ito ng maingat na desisyon. Kaya sa ganitong sitwasyon ay kailangan po nating malaman ang ilang mga payo rito na posibleng makakatulong po sa atin. Una ay ang kailangan po nating magkaroon ng malinaw na financial goal. Alamin kung ano po ang kung ano po yung layunin mo sa pag-invest sa crypto. Ito ba ay para sa long-term savings o para sa short-term profit? Gamitin po ang moonbag, tinatawag na moonbag strategy. Magbenta po ng portion ng iyong XRP kapag ito ay umabot sa target price mo, ngunit panatilihin ang iba pa para sa potensyal na pag-angat nito. Maliban dito ay huwag pong magpadala sa emosyon. Kapag ang presyo po ay mabilis na tumataas, maaaring matuksong magbenta ka kaagad. Kaya siguro ding nakabase po ang iyong desisyon sa analysis at hindi po sa takot o kasabikan. At ang panghuli ay pag-aralan po ang market. Alamin po natin ang technical at saka fundamental analysis upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa galaw ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay nananatiling isa sa mga pinakasikat na cryptocurrencies sa market. At ang usapin tungkol sa tamang timing ng pagbebenta ay isang hamon para sa bawat investor. Sa huli, walang tama o maling sagot dito. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging handa sa anumang resulta ng iyong desisyon. Kung ikaw po ay naniniwala sa long-term potential ng XRP, maaaring tama po ang payo ni Ginoong Farina. Ngunit kung nais mong isecure ang iyong kita, ang pag-take profit ay isang lehitimong hakbang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.